Nagbabalik po ng balita mga igan, isang lalaki ang patay matapos barilin ng riding in tandem sa barangay Culiap, Quezon City. Kinilalang biktima bilang si Ramon Punsalan base sa nakuha sa kanyang lisensya. Kwento na isang saksi, kumakain lang daw ng balot ang biktima sa ilalim ng flyover sa barangay Culiap nang paputukan ng dalawang suspect. Agad tumakas sa mga suspect matapos ang krimen, inimbestiga na kung sino ang nasa likod ng pagpatay. Natagpuan patay rin sa loob ng kanyang kwarto ang isang babaeng 75 taong gulang sa Mga Tarem, Pangasinan. Ayon sa pulisya, 3 araw nang naaagnas ang bangkay bago natagpuan ang kanyang mga kaanak. Hindi raw ito agad napansin ng mga kaanak dahil ugali raw ng babae ang magkulong sa kwarto. Naginana lang daw sila nang sumingaw mula sa kwarto ang kakaibang amoy. Wala namang makitang foul play ang pulisya. Posible raw nadulas ang babae na may iniindaring karamdaman. Hindi pa inilalabas ang guidelines sa pinirmahang executive order ni Pangulong Aquino kaugnay sa pagmimina. Panawagan ng isang grupo, dapat isaalang-alang sa usaping ito ang kapakanan ng mga komunidad at kababaihan. Narito ang report ni Joseph Moro. Bahagi na raw ng ating kultura ang pagmimina. Bago man dumating ang mga mananakop ay nagmimina na ang ating mga ninuno. Ang Bagyong Haraw ay syudad na pinausbong ng pagmimina. Pero meron din naman mga tutol sa pagmimina dahil hindi rin maikakaila ang ilang perwisyong dulot dito sa ilang mga komunidad. Kamakailan lamang ay pinirmahan ni Pangulong Aquino ang executive order ukol sa pagmimina na magbabawal sa pag-i-issue ng mga bagong mining permits at pagbabawal ng pagmimina sa itinuturing ng mga lugar pangisdaan at agrikultural pati na ang tinatayang 78 na ecotourism sites. Bukod dito, tinatarget din ng mining policy na taasan ang buwis sa pagmina mula 2% hanggang 5% ng kabuoang kita ng mga mining company. A little bit pa sila apprehensive dahil yung implementing guidelines ay hindi pa naman tatapos. Habang nakabinbin pa ang guidelines na magpapatupad sa mining policy, isang grupo ng mga kababaihan ang itinatag para magsulong naman ng kapakanan ng mga babae sa mga mining community. Ayon sa Diwata Women's Resource Development Incorporated na pinangungunahan ni dating Foreign Affairs Secretary Delia Albert, isa ang Pilipinas sa 5 bansang may pinakamaraming mineral sa buong mundo. Marami daw tayong ginto, copper at nickel. I'm convinced that if we do things right to alleviate poverty, you must create wealth. First, you have to create wealth using your natural and human resources. Wala pang formal na posisyon ang grupo ukol sa mining policy, pero kailangan din daw kasabay ng pagsusulong sa pagmina sa bansa ang pagkalinga sa kapakanan ng mga komunidad, partikular na mga babae. We really would like to be able to promote the welfare of women, to advance their livelihood, their health, their culture, and education. So these are the people who we would like to benefit from mining. And that is the role of Diwata, to make sure that all these people in the project areas, particularly the women, are taken care of. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting. US men's basketball team na nakasungkit ng ginto noong 2008 Beijing Olympics handa ng depensahan ng kampyonato sa London Olympics. Nasa Manchester ngayon ang kapunan kung saan sila nagtitraining. Ayon kay Miami Heat forward LeBron James, gagawin daw nilang lahat para makuha ang kampyonato sa pinakamalaking sporting event sa buong mundo. Makakalaban ng Team USA ang kapunan ng Great Britain sa isang exhibition game sa Manchester. Makakalaro rin nila ang silver at bronze medalists noong last Olympics na Spain at Argentina. Labisantuan ng Dapper Cats ng Itbulaga sa tagumpay na launch ng Itbulaga Indonesia. Narito po ang unang chika. May mga ispat-ispat pa. Isang milestone na naman ang nakamit ng longest-running noontime show sa bansa, ang Itbulaga. Ito ay matapos magkaroon ng franchise ang programa sa Indonesia. Kwento ni Tape Incorporated Senior Vice President na si Ms. Malucho Afagar, mismo ang program director ng isang TV network sa Indonesia, ang lumapit sa kanila para ma-franchise ang Itbulaga. Yeah, it's the first time. So, nakaka-proud. Very like Filipino, di ba? Yung may mga bahay.
Hindi lang daw ito simpleng franchise dahil mula set, host, pati na ang segments tulad ng One for All for One at Pinoy Henyo, present din sa Indonesian counterpart ng EB. At para mas maihatid ang 1,100 tuwa trademarks ng longest-running noontime show, nagtungo raw ilang big boss ng Tape Incorporated sa Indonesia para magbigay ng Eat Bulaga franchise Bible. We were there kasi na-set up na nila when we already agreed about the franchise because we gave them the Bible of Eat Bulaga na eto yon. This is how we run it, and they wanted to run it the same way. Nito lamang Lunes unang umere ang EB Indonesia at maganda raw ang ratings ito ayon kay Malu. Ang Dabarkads host overwhelmed at overjoyed. Si Joey De Leon napasulat pa nga ng tula dahil sa sobrang tuwa. Sa katotohanan, ang akala ko lang ba, sa ganyang balita, ngiti ko'y hanggang tenga. Ngunit noong araw ito'y nagsimula na, may tumulong luha sa aking mga mata. Hindi sa ako ay isang taong madrama, ngunit sa oras na yon, iba na darama. Nandong nagbalik, nagdaang pakikibaka, waring naulit, pagwawagit pangunguna. Open din daw sina Julia Clarete at Pauline Luna para mag-guest host sa EB Indonesia. That would be great. Kunyari, merong contest doon, tapos contest dito, tapos mash ako, di ba? Tsaka ang nakakatuwa kasi we're part of one production. May mga chika pa ako later, so stay tuned mga kapuso. At ang hirit namin mamaya, mga suspect sa pang-hold up ng Pampasero Jeep sa Shaw Boulevard, arestado. At pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Kamara sa mga katang-tanging Pilipino, planong igawad kay Comedy King Dolphy. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.